ito ako po ay mag-share sa atin ng ito'y bahagi po at laman ng aking puso. Ang mensahe po ito, puso again and again, every time namin po madadaanan ay para bagang siya po ay tinig na kung saan ay palaging hindi ko pwedeng hindi ko tigilan at mapatingin ang ginaginitin nito. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay nakabuod na kung saan ay gaya ng ating inawit. Ang bawat isa sa umagang ito ay narito tayo dahil mayroong isang bagay na nangyari sa ating mga buhay. May nangyari, mayroon tayong karanasan. Ang bawat isa, tumawag man ako. Kung saan ay kakilala, na sa akin sabihin, bakit ka narito? At bakit pinili mong imbis na magpunta sa loob ng simbahan o imbis na magpunta sa ibang lugar, katulad ng isang sinihan, ay pilitin mong magpunta sa lugar na tulad dito. May isang common na pangyayari sa atin, ikaw at ako ay nakakilala kay Kristo. Sino po rito mga nakakilala na kay Kristo? Pakitaas ang kamay. Kung alam na kilala mo si Kristo at tinanggap mo siyang bilang Diyos at pagligtas, kinaisihan sa Kristo. Ang bagay pong yan ay nangyari na hindi tayo natulog at pagising natin, tayo po ay born again na. Pero kung ito mayroong karanasan, hindi ka born again, natulog ka, pagising po born again ka na. Ang benepisyo ng ating pong pagkakilala sa Diyos ay napakahalaga. Sino po ang napuno po ng kaligayahan na siya'y makilala niya si Kristo? Amen. Sino ito mga dating bihag ng alipin ng bisyo at pinalaya ka ni Kristo? Amen. Sino rito pinaalipin ng kasalanan na hindi mo kaya umahon, na wala kang magawa kundi sunod-sunuran, pero dahil kay Kristo lumaya ka, kinayahan. Amen. Amen. Ang lahat ng bagay na yan ay ating naranasan dahil nakakilala tayo kay Kristo. Pero ang pagkakilala ngayon ay hindi supernatural. Yes, I do believe may mga pangyaring supernatural ng mga tao na kung saan ay they have this personal encounter with God, the supernatural thing. Pero kadalasan po yan at madalas na ating pong nakilala ang ating Panginoon dahil merong individual o tao na lumapit sa atin at nag-share ng gospel. Hello, kinahiran ng amen. Meron ba ito nilapitan ng anghel at sinabing, oy, kailangan mong tanggapin si Jesus? Naaalala mo ba yung taong lumapit sa'yo? Di ba merong isang tao, merong isang individual na kung saan ay lumapit sa'yo at sinabing, alam mo bang mahal ka ni Kristo? Naalala mo ba yung araw na yun? Na kung saan ay ikaw ay desperado? Na ikaw ay lugmok? Walang matakbuhan? Suddenly nakarinig ka ng pag-asa, kay Kristo ay may pag-asa? Yes. Dahil may taong lumapit sa iyo. Yes. Amen. May taong naglakas loob na hindi nagbakasakali, hindi nag-alala kung anong sasabihin ng iba, hindi siya natakot na siya i-reject, but he still choose to share the gospel. Ang bunga mga minamahal, ito tayo ngayon. Kaya tayo nakakaawit. Kaya ngayon ay malaya at inaalala mabuti ang aking Diyos dahil doon. Hello! Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Do you have your Bible? Please open your Bibles with me in the book of John. Salamat po, Panginoon. Sa Juan 4, ating pong basahin ang
Simula po ang talatang 27. At ito po ay ang pagkatapos na kung saan ay ang ating Panginoon magkaroon po ng sharing sa isang Samaritan. Thank you, Lord. Hallelujah. And at this point, his disciples came, and they marveled that he talked with a woman. Yet no one said, "What do you see?" or "Why are you talking with her?" The woman then left. Ito po yung kausap ni Jesus, babae. The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, "Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Could this be the Messiah?" Then he went out of the city and came to him. And they went out of the city and came to him. And in the meantime, his disciples urged him, saying, "Rabbi," or teacher, "Rabbi, eat." But Jesus said to them, "I have food to eat of which you do not know." Therefore the disciples said to one another, "Has anyone brought him anything to eat?" Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me, and finished his work." "35. Do not say that there's still 4 months, and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes. Lift up your eyes. Lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest." May isang babae na nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon. At nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Thank you, Lord God. Hallelujah. Ang mga disipulo niya ay nagtatanong, sino ba yan at bakit kinakausap niya? Ngunit ang ating Panginoon mayroong tinutuon, kakaiba. Sinabi ng Panginoon, meron ng pagkain na hindi inuunawaan sa ngayon. At ang sinabi ng Lord, He was pertaining actually doon sa mga Samaritans. Thank you, Lord, sa mga Samaritans, at kung saan ay nag-iintay. At ito ngayon na maigil kung saan sinabi ng ating Panginoon sa verse 35. "Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields. Look at the fields, for they are ready, white for harvest," meaning ripe for harvest. Sa umaga po ito, aking po pinamagatan ng ating sharing na ito. Can we have the title, please? Thank you, Jesus. Praise you, O God. Hallelujah. Lift up your eyes. Lift up your eyes. See The harvest. the harvest. Ano ang tugon ng Panginoon? Ano ang tugon ng Panginoon? Ano ang tugon ng Panginoon sa mga disipulo? May isang babae, praise God, babae. Alam niyo po ba na ang unang evangelista ay babae? Ang unang nangaral ng salita ng Diyos at siya'y nagpatotoo ay ang isang babae, ng isang Samaritan.
nang siya ay magkaroon personal na enkwentro sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, hindi niya mapigil ang kanyang sarili. Naku, hindi sabihin ang bagay na kanyang naranasan, nakausap